Muling iginiit ni Secretary Rogelio Singson ng Department of Public Works and Highways na matibay ang kalidad ng mga materyales na ginagamit sa bunkhouses para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Pero ayon kay Singson, mas mainam pong gagawa na rin ng mga permanenteng tirahan para sa kanila. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, sa pagharap ni DPWH Secretary Rogelio Singson sa isang pulong kanina, inulat niya na 135 na row houses o bunkhouses ang natapos na sa mga lugar na nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. 31 pa lang ang okupado ngayon, kaya marami ng residente ang nakikiusap sa DSWD na kung maaari ay makalipat na sila dahil mas komportable raw doon. Sa kabuuan, 222 row houses na may tig 24 na partisyon ang bahagi ng proyekto. Nilinaw ni Secretary Singson na matibay ang kalidad ng mga materyales na ginagamit sa bunkhouses. Makapal na yero at plywood ang gamit nila. Pero ayon kay Singson, mas mainam kung gagawa na rin ng mga permanenteng housing. Kapag may ma-identify na lugar na maaaring tayuan ng permanent housing, agad daw nila itong papatagin para agad masimulan ng paggawa. Bawal magtayo ng permanent na housing sa 40-meter easement. Sa Tayakasin DSWD, may 28,000 families na nakatira sa easement at kailangan ma-relocate. Kasalukuyan ang hinahanapan ang mga ito ng permanent relocation site, pero kailangan isaalang-alang ng maraming lugar na delikadong gawing relocation dahil maaaring tamaan ng lindol o storm surge. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes.